Hi guys, narito ang ika-46 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sumigaw ang matanda habang pinipigilan ang City Lord. City Lord, pakiisipang muli. Ang 10,000 demonic beast array na ito ay gawa mula sa 10,000 black gold rank demon beasts. Ang array ay tiyak na napakaganda. Kung ang naglalagay nito ay may sama ng loob, gagawa ng isang bagay dito, at may problema na naganap sa labanan. Nagtanong ang matanda, ano ang gagawin natin kung ganoon? Ganon din ng City Lord. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat ko bang ihatid ang aking anak na babae ng magalang? Narinig kong parang gusto ni Nia Lee si Yun-er. Sa kasalukuyang edad ni Yun-er. Kung siya ay isang direktang inapo ng ibang pamilya, kasal na siya, kahit na walang kapangyarihan si Nia Lee. Gamit ang kanyang talento at tagumpay sa iba't ibang aspeto. Angkop siya para kay Yun-er. Sino ang nakakaalam? Sa loob ng ilang dekada, maaaring siya ay isa pang eksperto na may ranggo ng alamat sa lungsod ng kaluwalhatian. Ang batang ito ay maaaring isang magandang tugma para kay Yun-er. Hindi nagugustuhan ng City Lord ang kanyang mga naririnig. Napatikom siya ng kanyang kamay. Anong magandang tugma? Nakakatawa. Sa murang edad, marunong na siya sa lahat ng uri ng panloloko. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kay Yun-er kung ikakasal siya sa kanya? Bukod pa rito, alam kong ang batang ito ay isang babero sa labas. Ang Winged Dragon Schoninger at ang pamilyang Huyan Lanro. Kung babanggitan mo pa ang bagay na ito, huwag mo akong sisihin kung magkakagalit tayo. Sa isip ng matanda, hindi ba't may dalawa kang asawa? Naglalakad sila patungo sa tinutuluyan ng ating bida. Oh, biyenan, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Masamang bungad ng pagpasok ng City Lord. Nakita ito ng matanda. Naku po, bata, galit na ang City Lord. Naghahanda ito sa isang matinding paglabas ng aura. Nia Lee, kinagalit mo ako. Sa isip ng matanda, ang City Lord ay talagang ang may pinakamalakas na talento sa ika-5 henerasyon ng pamilyang Snowwind. Ilang taon lang ang lumipas at ang kanyang paglilinang ay nakarating na sa rurok ng Black Gold Rank. Sana ay hindi niya patayin si Nia Lee. Pagpigil niyang sinabi, City Lord, kalma. Naging seryoso ang City Lord. Humakbang na ang City Lord. Pinagmamasdan lang ito ng ating bida. Habang nakaupo at hawak niya ang espada. Napakasiglang presyon. Naalerto ang ating bida. Hinawakan nito ang espada. Tumayo siya. Nag-release din ng aura ang ating bida. Hindi siya nagpipigil. Talagang sinusubukan niya akong patayin. Tinawag ng ating bida ang atensyon ng City Lord. Habang ipinakita ang City Lord, may nagsalita sa isipan ng City Lord. Yes, Zang Brat, paano ka maglakas loob na huminto? Tumigil ka kaagad. Natigilan ang City Lord dahil may nagsalita. Habang magkaharap ang dalawa na may orang nakapalibot. Yes, Zang Brat, nakalimutan mo ba ako? Gusto mo bang gumawa ng pagkakasala sa pagsalungat sa iyong ninuno? Laking gulat ng City Lord at napasabi na lang ito ng manika ng kaluluwa. Well, ninunong niya yan. Kumusta ka? Oo, ako nga ito. Napailing-iling na lang ang City Lord. Nia Lee, ipaliwanag mo ito sa akin. Ang ninuno ng ninuno na Selyo ay naging isang manika. Hindi ka panipaniwala. Humph. Huwag kang magbiro. Paano nangyari iyon? Humph, talaga bang gusto mong malaman? Kusa kong pinili na maselyuhan sa espiritu ng isang manika. Tumulong ang pawis ng City Lord. Oh, hindi, biyenan. Habang nakangiti ang ating bida. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa kung mali kaya nagagalit ka. Humihingi ng tawad si Nia Lee. Makikita ang City Lord na nababalutan pa rin ng aura. Sabi ng matanda, ninunong niya yan. Sa isip ng matanda, dapat sana ay nasa teritoryong iyon siya, pero kusa siyang nagboluntaryo na maging isang espiritual na manika.
Ang paglalagay ng ninuno sa loob ng isang manika ay pananakot lang. Pero bakit ginawa iyon ni Ninunong Yeyan ng kusa? Isinara ni Peipei ang kanyang pakpak. Yes Zhang boy, kung ibibigay ko sa iyo ang 7 repair method, aalis ka ba ngayon? Ipinakita ang nakaraan ng bata pa ang City Lord. Oo, Yes Zhang, ang dakilang ninuno. Yes Shu, ang dakilang ninuno. Dakilang ninuno, kung pinilit ka ni Nieli, papatayin namin siya kaagad. Matutulungan ka naming makatakas sa manika na iyon. Hindi, nagboluntaryo pa rin ako. Kung talagang iginagalang mo ako bilang ninuno, dapat mong tretuhin si Nieli ng pareho. Nagulat ang dalawa, tulad ng ninuno, natigilan ng sandali ang lahat ng bagay sa mundo haha. Sa isip ng City Lord, pumunta sana ako para parusahan si Nieli. Pero hindi ko inaasahan na lalabas ang dakilang ninuno. Habang patawa-tawa lang ang ating bida. Hihi, nang laki ang mata ng City Lord. Damn brat, tumalikod na ang City Lord. Well, ngayon na ganito na. Aalis na ako. Naglakad na palabas ang dalawa. Pinagmamasdan ito ng ating bida. Nagsalita ang ating bida. Mag-ingat ka. Mag-ingat kang hindi madulas sa pagkakataong ito. Tumalon na ang City Lord palabas. Stands firm. Pinagmamasdan lang ng matanda ang City Lord. Napabuntong hininga na lang ito. Napasabi na lang sa isip ang matanda. Wala talagang forever. Pero ang batang ito na si Nieli ay medyo maaga. Pero kung puso o talento, maaaring siya lang ang nasa lungsod ng kaluwalhatian na may napakalaking potensyal. At kahit na ang kanyang saloobin, sa katunayan, si Nieli at Zion ay medyo magkatugma. Kulang lang ang mukha, napapikit na lang ang matanda. Well, kung ganoon, Nieli, mayroon lamang akong isang kondisyon. Kung hindi ka makakasunod ng maayos, kahit na ano, wala akong mawawala. Mas mabuti pang tanungin mo ang iyong ninuno. Tanungin mo ako kung bakit. Hindi ko aayusin ang Demon Array. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang gagamitin mo dito. Oo, umalis na ang matanda, sabi ng matanda. Sandali lang, City Lord. City Lord, sabi ng City Lord, huwag mo akong guluhin. Gigil na binanggit ng City Lord ang pangalan ng ating bida. Nieli, sumigaw siya ng malakas. Gusto kong patayin ang batang iyon. Patayin. Makikita ang puno na hinangin sa lakas ng sigaw. Ganon din ang mga damo. Sa isip ng matanda, Hayes, ngayon ay talagang gusto niyang patayin si Nieli pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pabantong hininga na lang. City Lord, pakitigil ang kalokohan na ito. Bakit mo pa pinagagalitan ang bata? Hindi mo alam kung ano ang ginawa niya. Ang batang iyon ay mahilig ding tumingin sa aking anak na babae at magkaroon ng maruruming kaisipan. Wala akong masamang pakiramdam tulad niya. Natigilan ang dalawa. Yes Zhang, tayo ay mga matatanda, nakalimutan na natin. Well, sa kasamaang palad, mayroon lamang akong isang maruming anak na lalaki. Hindi maaaring paghiwalayin para kay Yes Zhang na matanda. Napa-side eyes ang City Lord. Kahit na ano, hindi ko ibibigay ang aking anak na babae sa batang iyon. Sa katunayan, Yes Zhang na matanda ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa aking paraan. Sabi ng City Lord, ano ang problema? Kaya, sa ganitong paraan, napapikit na lang ang City Lord. At sumang-ayon na ito, ang ideyang iyon ay hindi naman masama. Sabi ng matanda, doon ako papasok. Sabi ng City Lord, maganda, bumalik sa tinutuluyan ng ating bida. Habang hinahawakan ng ating bida si Peipei. May napansin ulit ito, bumalik ang matanda. Para sa ilang kadahilanan, tila alam niya na babalik ako. Ahem, Yes Zhang, na matanda ay sumang-ayon, nagmadali ang ating bida. Little sister, lumipat na tayo. Bakit, kumpleto na ang lahat? Kuya. Habang tinaas ng kapatid niya ang mga gamit nila, nagulat ang matanda. Naghanda na? Nauna na ang ating bida. Sumusunod ang matanda. Meanwhile,
Yes, Zion. Makikita ang magandang tubig na nakapalibot dito, habang nakaupo si Zion sa bato. Sa isip ni Zion, hindi na tayo magkikita. Well, bakit ko siya iniisip? Masamang tao, whistle, si tatay ay hindi pa rin bumabalik mula kay Nieli. Kung patuloy na iinisin ni Nieli si tatay, marahil, hey, o marahil gusto nating magkita ulit, ang buhay na ito, maaaring ako ay tadhanang mag-isa. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.